Alright, sa lahat ng mga viewers natin, actually, kakaumpisa ko lang naman. Kakaumpisa pa lang natin, 8:20 PM. Happy Sunday, happy weekend everyone. Magandang gabi. Bukas, Lunes na naman. Lunes, tas holiday ng Friday. So, technically, 4 days lang ang pasok. And then on Saturday, May 2. Saturday, May 2, it's the coronation night of the 2026 Miss Universe Philippines. And yes, ayan, sabi ni Ukiki, BGYO daw ang performer sa MUPH 2026. Isa na nga nilang ina-anunsyo or pinopost yung mga performers on Saturday. Yung naabutan ko pa lang kanina, si Marina Summers as a host. Pero hindi ko pa nakikita yung BGYO. Pero mamaya, titingnan ko ulit. Yan. And then, isang linggo na lang tayo. Hindi ko alam kung may mga activities pa sila. Hanggang Friday, baka wala na. Yun na ata. Yun, last na yun. Yung nakita natin sa Misamis. Wala na siguro. Siguro mga rehearsal na. Sponsor visit, baka tapos na siguro. At sana tapos na naman na, no? Kasi isang linggo na lang, no? Sobrang hectic ng mga activities ng mga girls. Hanggang dito sa Misamis, grabe, sunod-sunod. Pati yung mga runway fashion show nila. So, ayun, isang linggo na lang tayo. Hot Picks. Kailangan pa ba natin mag-hot picks? Gusto nyo pa ba mag-hot picks tayo? Kailangan pa ba? Pero baka mga Thursday. Mga Thursday, yun ang aanihin natin. Iko-content. Pero, ayan, sabi ni Jella, yes daw. Pero, yun nga, guys, kilala nyo na rin naman yung papasok sa top 30 kasi yung 10, in-announce na kagabi. Yung galing Maya. Nakita nyo yung galing Maya kasi marami pa nalilito eh. Sino daw yun? Sa daw galing? Yun yung galing Maya. 10 yun. Yun, yung 10 yun, matik na yung slot or yung spot nila sa semis this coming Saturday. So, 20 na lang ang kulang. And kung napansin nyo yung listahan, ang kaisa-isang frontrunner dun sa listahan ay si Sultan Kudarat. Well, at least for me, hindi naman na kailangan ng Sultan Kudarat yun eh. Kasi nga, papasok naman si Sultan Kudarat kahit anong mangyari. Based sa kanyang performance sa mga recent outings niya dito sa competition, papasok talaga siya eh. Ang tatlo pang hindi naman kailangan yung Maya actually na naandun. Si Negros, si Quezon Province, tsaka si itong isa, Mountain Province. Yung tatlong yun, feeling ko hindi na rin nila kailangan yun. Pero dahil nga nanigurado itong apat na ito, nanigurado sila. So, ayun. Nandun sila. So, sure na yung spot nila sa semis. Yan. The rest of the girls, kailangan nila yon kasi mukhang 50-50 sila. Dun sa Maya voting Skineso. May mga girls na parang, hindi sila performer talaga, pero dahil nandun sila sa Maya, so, yun, may special spot na sila sa top 30. Pero, hindi naman yun ang pinakamahalagang votings actually. So, Coronation Night, may premium pass ang Maya. Pwede kayo mag-purchase, tapos magiging judge kayo. Yan, bibigyan natin sila ng boto every segment. Yun yung power ng Maya sa Coronation. Pero ang pinakamahalagang voting Kineso, fast track, yung Pina. Na ngayong mga moment ata na ito, ay nguna sa Pina si Muntinlupa. Followed by Nicole Borromeo. Pangatlo, San Jose Negros Oriental. So, kung si Adela pa rin na mangunguna sa Pina hanggang Sabado, siya yung automatic magta-top 7. Pero sana, for me nga, sana si Nicole Borromeo na lang eh. Sana si Nicole Borromeo na lang yung manguna sa Pina. Kasi para pag si Nicole yung pumasok sa Pina, hindi basag ang listahan natin. Kasi pag ibang girl yung pumasok sa Pina top 7, mag-iiba-iba yung mga listahan natin na mag-iiba-iba. So, ayun, tingnan natin. Okay, sagot na tayo ng tanong. Sabi ni Juan, grabe daw ang improvement ni Pampanga. Actually, yes. At kailangan niya talagang mag-improve lalo na ngayon, isang linggo na lang bagong finals, bagong coronation. Kailangan na talaga mag-improve. And itong mga girls na to, nakita niyo talaga yung improvements kasi nga, ang dami nilang mga runway Kineso competition. Tapos kahapon, ang daming swimsuit. Nakailang swimsuit sila sa Misamis, 2.
So makikita nyo talaga yung mga improvements nila. Ang kaso guys, yung mga nakita natin, wala na score yun. Ang nagmamatter lang talaga yung preliminary competition. Naalala niyo preliminary competition, yun napanood natin last Sunday. Yun lang yung nagmamatter. Doon lang sila napuntusan. Lahat yun, doon lang napuntusan. Yung mga nakita natin mga kineso, pati yung mga kahapon, wala. Walang puntos yun. Hindi yun nagmamatter. Wala tayong pakialam doon. Kaya hindi ko rin masyado siyang tinutukan. Kumbaga kung namili ako ng mga topic score, kung sino yung mga performer, binase ko na lang kung saan yung napanood natin sa preliminary competition nung Sunday, nung swimsuit, yung evening gown, Q&A, yung inera sa Playtime YouTube channel. Yun, doon na lang yung basis natin. Selection committee picks, 'di ba 10 ang uusad sa selection committee picks sa Sabado. For sure may napili na diyan ng organization eh. Pagkatapos pa lang ng preliminary competition, may napili na diyan ng organization. Kaya kung ano man yung mga nagawa nilang eksena sa mga packet activities nila, hindi na rin talaga nagmamatter yon. Yan, like for example, may nabasa akong comment, Tarlac daw, grabe ang improvement. Hindi na talaga siya nagmamatter yung improvement ni Tarlac. Ang nagmamatter lang talaga yung ginawa niya during the preliminary competition. Pero naniniwala ako si Tarlac nandyan yan. Kung ano man ginawa niya preliminary competition, kung nagandahan man kayo o hindi kayo nagandahan, nandyan yan, papasok yan kasi nga yung caliber, yung kabuuan, yung kabuuan niya talaga. Kaya naniniwala ako nandyan yan. Ang nakakatakot dyan yung mga girls na nagpe-perform pero walang caliber or walang kalibre. Hindi fit dun sa mga crowns na pinaglalabanan. Kasi kahit performer ka, kasi hodang kung ano mang ginawa mo, performer ka ba o ano, pag hindi ka fit dun sa koronang ipamimigay or fit sa mold ng isang pagiging beauty queen, wali talaga. Kaya naniniwala ko yung mga girls na may caliber na kasi hodang nag-perform or hindi, nandyan talaga yan. Sino-sino ba yun? Yun, si Tarlac, Summer Island, even Adela Marshall, Muntinlupa. Yung tatlong yun, nandyan talaga yan. Kahit sabihin nawala, recently, nandyan sila. At alam nyo yan, marami tayong napatunayan last year. Yung mga recent years, previously, may mga girls na akala natin aakyat kasi nga ganto, pero hindi umakyat kasi nga walang caliber. Oo, hindi kalibre. Okay. Sabi ni Sai, pasok ba si Camigin sa'yo? Yes. Siguro nga kung gagawa ko ng top 15, pasok siya sa akin. Though medyo hilaw pa talaga siya. Hilaw pa talaga, marami pang kailangan improve. Pero papasok siya kasi nga, caliber. Again, caliber. Thoughts po sa first runway competition nino to? First runway competition ni Binibining Pilipinas. Miss Universe Philippines muna yung topic natin. Yung BBP, hindi ko siya talaga nasusubaybayan. Ngayon, talagang nakatutok lang ako sa MUPH. Okay? Ang reaction mo daw host si Marina Summers, masaya kasi iba. Pero feeling ko hindi siya main host. Ano lang siya, yung mga side host. Feeling ko hindi siya yung main. Kaya may mga lalabas pa dyan. Baka mamaya, tuloy-tuloy na yan hanggang bukas. Pasok ba si Iloilo? Iloilo City, yes, pasok siya. Pero hindi ko alam kung hanggang top 15 kaya. Kasi, kanina naglilista ako ng mga pwedeng pumasok sa top 15 ko. Sobrang siksik. Hindi ko na siya naisali. Ito, sabi ni Jella, sana daw host si Joy Barcoma. Hindi po pwedeng mangyari yon kasi wala naman kinalaban si Joy sa Empire. Si Joy po ay nasa Miss Earth. Wala siyang kinalaman. May queens po kayo na bibisita sa MUPH final like Miss Supra. Miss Supra siguro sa Sabado nandyan kasi nandito ngayon si Miss Supra Eduardo Bram. Cotabato daw pasok ba? Yes, actually. Naglilista ako kanina ng top 15 ko, pinasok ko siya. And mukha naman kapasok-pasok kasi nga caliber.
Tarlac, yes. Yes, Tarlac. Hindi ko pa na-finalize yung top 15. Pero, yeah, mukha ko naman siya pinasok. Pampaga nag-improve po ba para sa'yo? Yes, kakasabi ko lang kanina. And si Pampaga mukha talaga siya nakasabit sa top 7. Nakasabit kasi, hindi mo alam kung siya yung kukompleto sa top 7 eh. Kasi yung 5 girls, mukhang sure ka nang sila yan. Like for example, Nicole Borromeo, April Smith, Roxy Bayens, Bea Windorsky, Bella Ismael. So, dalawa na lang hinahanap. Yung isa galing Pina pa. So, yung isa pa, hindi mo alam kung si Ali. So, parang nakasabit. Pero, bet ko talaga siya sa isa sa mga crowns. Pero, hindi mo sure kung siya yung kukompleto sa top 7. Pero, let's see. Bohol. Unfortunately, si Bohol out na. Out na siya, diba? Ang pag-asa na lang ni Bohol ay kung mag-wildcard siya or kung sponsor picks siya. Kasi guys, sa Sabado, mag-a-announce ng 10 selection committee picks. Diba? I-announce yung 10 selection committee picks. Yung 10 yon galing din naman sa top 31. Kung sino man yung mga top 31 ito, dun din galing. So, yung 10 yon dun din. So, malamang, yung 10 yon mga frontrunners yun. Kasi nga, selection committee picks. Again, selection committee picks, ibig sabihin yung mga favorite talaga ng judges, organization. Yung mga naging favorite nila, na favorite performance, ganyan. So, for sure, yung mga frontrunners lang yun. So, yung mga wala sa listahan, dun sa top 10 na in-announce sa Maya, yun lang din yun. Ngayon, syempre, 10 lang yun, kulang pa ng 5. Doon manggagaling yung wild cards. 5 wild card. Then, after nun, sponsor picks na. Yung mga Miss Pina, Miss Abu, mga ganun. Miss Aqua, siguro baka mga ganyan. So, doon na siya manggagaling. Kaya sa tingin nyo ba may iwan? May iwan kaya? So, again, top 30 Top 30. Tapos, sa susunod doon, top 15. Kung hindi ako nagkakamali, top 15 na. Kaya ang gagawin na lang siguro natin ranking 50 na lang. 1 to 5. Pagkatapos nun, top 7. Yun na. Kaya, ayun na ba? Sa tingin nyo, may iwan ba o ano? Saan mapapanood? Hindi pa nila i-announce. Ang announce pa lang na mapapanood sa Sabado sa cable. Nakalimutan ko na kung anong channel. Basta sa TV, sa cable. Tapos kung walang TV, baka Playtime mag-live. Hindi pa nag-a-announce ang Playtime. Pero mag-abang na lang kung magla-live ang Playtime. Playtime YouTube or Facebook. Hindi ko sure. Luciana Laguna daw. Si Luciana out na din, kagaya ni Bohol. Pero naniniwala ako si Luciana mag-wildcard. Naniniwala ako na gusto siya ng org. Na nagmatter naman yung performances niya. Hindi lang talaga siya kinaya ng votings. Hindi lang talaga umabot sa votings. Pero feeling ko, bet naman siya ng org. Kaya, magwa-wildcard yan. Ayun yung, di ba 5 yung wildcard? Ayun yung isa sa mga feeling ko magwa-wildcard. So, 4 na lang hinahanap natin for the wildcard. Yun yung eksena natin. Tugigaraw, wala na din Tugigaraw. Wala na rin Tugigaraw. Ngayon, kung ang tanong mo mag-wildcard, mukhang hindi. Mukhang malayo. Ay, hindi ko alam. Negros Occidental. Si Negros ay pumasok po sa Maya. Ngayon sabi ko kanina, kahit hindi man siya mag-Maya, papasok naman yan. Now, kung ang tanong mo, kaya ba mag-top 7? Tingnan natin kung kakayanin. Kasi ngayon masasabi mong hindi pa. Malabo. Masasabi ngayon malabo kasi nga, di ba? Again, makipag-compete ka talaga sa likes sila Nicole Borromeo, Bella Ismael, Alison Hetland,
Bea Windorski, April Smith, yung Miss Pina na ngayon nangunguna, si Adela Marshall, Sultan Kudarat na pwede mag-Miss Pina. Makikipag-compete ka sa likes ng yon. Ngayon, ang dami nun. Lampas 7. Malabo talaga. Kailangan ng matinding himala. Pero yun nga, kung magkakahimala, malay natin, maisa yung top 7. Baguio pa, yes. Roxy Bayens, ibang dami. Kaya in the rest of the girls, sa mga binabanggit nyo, kailangan talaga ng himala. Kasi nga, again, itong mga heavy, yun yung mga papataubin. Ano muna tayo? Settle muna tayo sa top 15. Sino po top 5 face card sa personal? Marami, actually, depende. Subjective ang beauty. Pero kung face card, kung yung face card na standards, Nicole Borromeo, Roxy Bayens, yan. Love your analyzation. Meron point. Kasi naman talaga, di ba? Napatunayan natin yan. As in, napatunayan natin, bumabagsak lang naman itong mga frontrunners talaga. Pag simple lang styling pagdating ng evening gown. May natandaan na ba kayong frontrunners na kahit simple lang styling pero umakyat sa final cut? Wala pa, di ba? Pero may mga frontrunners na simple lang talagang styling sa evening gown. Tapos hindi na talaga umusad. So, doon lang naman talaga bumabagsak ang mga frontrunners kapag gewang-gewang styling sa evening gown. Tsaka pag wala talagang winning glow. Alam ko, sabihin nyo, Katrina Legado na naman. Paulit-ulit kong ine-explain yung Katrina Legado eh. Yung Katrina Legado, paulit-ulit kong ine-explain eh. Alam nyo na yung sagot ko doon. Same mo sa nakuha ang award ni Pampanga? Ano ba nakuha ni award ni Pampanga? Hindi go lang ng go. Cavite, Sampan. Yes, mga ganong eksena. Dami kong content about dyan eh. Mga evening gown kineso. Panoorin nyo na lang. Cotabato Province daw. Nasa top 15 ko siya. Kakabanggit ko lang din kanina. Nasa top 15 ko siya. Jerel Tarlac lumalakas. Yes, alam ko po nag-i-improve sa Tarlac. Pero again guys, yung improvement na nakikita nyo, hindi na siya nagmamatter. Wala na nagmamatter kasi nga, tapos na yung preliminary competition. Kung ano man yung napalad yung preliminary competition, yun na yun. Pero, kung Tarlac ang pinag-uusapan, feeling ko naman favorite siya ng org. Or nahatak siya, or gusto siya, kaya nahatak siya ng selection committee picks. Kaya naman dahil nahatak siya ng selection committee picks, kasali siya doon. Yun yung magdadala sa kanya sa semis. Kasi imposibleng hindi yan hindi yan favorite. Hindi posibleng hindi yan ma-favoritan. Kasi nga 'di ba yung caliber. Same with Summer Island. Summer Island yung caliber din. Imposibleng hindi siya ma-favoritan. Na kahit sabihin mo semplang din ang or 50-50, inconsistent, ganyan. Ma-favoritan niya ng or kaya sila yung mga pumasok sa selection committee picks for sure. Maliban na lang kung maldita tong mga to, kung pasaway. Kasi kunyari ko yung candidate na maldita, pasaway, attitude, hindi ka talaga mabebeta ng organization kahit ano pang performance mo, kahit sabihin mong magaling ka, kung attitude ka naman, hindi din. So, ayun. Yun lang naman ang magiging dyan, kung bakit hindi sila magsa-selection committee picks. Anong oras sa Saturday? Mga 8:30 kasi 'di ba Filipino time. Kaya, yeah. Ang bilis ng comment section. Wait. Wait lang. Malakas po ba? Hindi ko mahabol. Teka lang. Kung ano lang makita ko. Malakas po ba ang chance ni Bella Ismail? Yes, malakas po ang chance. Pero, again guys, hindi nyo talaga sure kung siya ang Miss Universe. Same with Bea Windorski. Hindi mo rin talaga sure. Naglalaban nga ngayon, di ba sabi ko rin sa content ko, Bea versus Bella. Sila, Bea versus Bella. Tapos ang panggitna nga nila, si Ali tsaka si April.
Si Bella, hindi mo masabing siya. Si Bea, hindi mo rin masabing siya kasi nga nakakatakot ka rin si Bea. Baka makatrina de Maranan, di ba? Para nakikita mo yung Katrina de Maranan, eksena, di ba? Tapos baka isupra siya, ganyan. Kaya hindi mo rin talaga sure. Si Bella, hindi mo rin talaga sure. Di ba, na-imagine nyo? Parang wala talagang sure sa kanila, di ba? Hindi yung katulad na kunyari last year nga. Paulit-ulit ko ito sinasabi. Last year at isa, mga ganyan. Yun. Pero, maglalaro lang talaga yan dun sa 5. Bella Ismael, Bea Windorski, Alison Hetland, April Spit and Nicole Borromeo. O kung hindi yan maglalaro yung sila kung may sumira ng listahan, edi good for her. Dark horse siya ang sumira ng listahan. Ayun na, abangan natin. How about Baguio? Baguio magka-top 7 yan. Pero hindi mo nga rin sure kung Miss Universe crown. Pero maano siya, malakas siya sa ibang corona. Either Cosmo or Eco. Elm Street, hello. Sino pang gusto niyo maging MUPH? Sabi ko na sa kabilang live. Top 2, yes, sasabi na natin. Negros Oriental daw magwa-wild card. Si Negros Oriental na ay Negros Oriental ay tanggal na. Ngayon, magwa-wild card pa siya. Sa tingin mo, kasi maraming pagpipilian sa wild card kasi di ba 50 sila. 10 na na semento na ng spot yung 10. 40 na lang. Yung 10, sabihin natin front runners, edi 30 na lang. Sino yung mga may iwan? So, marami pa talaga sila. Ngayon, feeling mo ba nasa radar si Oriental? Si Negros Oriental. Laguna. Si Laguna, feeling ko magsa-selection committee picks yan. Isa siya sa selection committee picks sa Sabado. Actually, ang dami pa nga nila. No? May mga may iwan talaga eh. May mga may iwan, guys. Kasi, yung 10, kinuha na agad nung 10 in-announce kahapon or kagabi. Ngayon, kung may mga babaeng nasa radar dun sa 10, it's either si Occidental lang, Negros Occidental, si Mountain Province, si Sultan Kudarat, and si Quezon Province. Yung 6, sila yung mga babaeng bumasag or binasag nila yung listahan. Kumbaga yung 6, yung slot, yung di ba top 30. May top 30 na announce kahapon yung 10. Kumbaga parang for us pageant fans, ang katanggap-tanggap doon yung 4. Kasi yung the rest, pumasok talaga gawa ng boto. So kung nakuha nila yung 6 na spot, may mga may iwan talaga. Parang ganun. May mga may iwan talaga. Kaya, ewan ko, tingnan natin. Tingnan natin kung sino may iwan. Yun ang abangan natin sa Sabado. Tacloban. Si Tacloban, wala rin kahapon dun sa listahan. Wild card? Selection committee picks sa tingin nyo? Feeling ko selection committee picks. Kasi yung performance niya, feeling ko naman nagustuhan ng judges yun. Sige, imagine nyo lang yung selection committee picks. Pumili kayo ng 10. Pero i-consider nyo yung mga heavy frontrunners sa 10 ha. Kasi yung mga wild cards. So, tingnan nyo kung sino yung may iwan sa listahan nyo ha. Para may idea lang kayo. Okay? Teka lang. Sabi ni Sima, parang delikado ang spot ni Albay at Tacloban for semis. Si Tacloban feeling ko nandyan. Pero si Albay parang 50-50. Sabihin natin performer sila. Guys, performer sila. Nandun na tayo sa performer sila. However,
Ang daming mga performers na caliber, na talagang beauty queen caliber. Tapos ilan lang naman ang hinahanap. So talaga mag-aagawan sa pwesto. Kaya nga dun pumasok yung botohan. Para yung mga talagang, alam mo yun, malayo sa katotohanan, may chance. Kaya dun pumasok yung eksena ng Maya, yung paandar nila, tsaka yung paandar ng Pina. Dun pumasok. Para kung alam mong feeling mo, delikado ka, dadaanin nyo sa pera. Kaya dun siya pumasok talaga. Kaya itong mga nasa Maya, yung top 10 finalist na in-announce kagabi, yung nakapost nga, di ba? Maya. Di ba sabi ko nga kanina, parang 6 doon yung mga malalayo sa katotohanan pero talagang pumasok kasi nga dinaan nga sa botohan, sa pera, di ba? Kaya yung slot na dapat, or yung spot na dapat doon sa mga talaga nagpe-perform, kinuha na nilang 6. Kaya baka may maiwan, tingnan natin. Baka may maiwan. Let's see. Balikan nyo na lang yung post sa Maya or sa Miss Universe Philippines, nakapost doon yung 10. Ngayon, tingnan nyo, i-analyze nyo, nagpe-perform ba to or deserve ba nito yung spot? Tingnan nyo doon kasi based sa pag-check ko, akong talagang hindi kailangan ng Maya doon. Si Sultan Kudarat, si Negro, si Mountain Province, si Quezon Province, Mountain Province, Mountain Province, Negros, tsaka si Sultan Kudarat. Sila yung talagang deserve nung spot. Kaya nakuha talaga nung the rest yung spot na para dun sa mga bet nyo. Ayun. Kaya ano masasabi mo kay La Union? Okay ba pang Miss Universe? Ano masasabi ko kay La Union? Okay daw ba pang Miss Universe? Okay naman. Okay, kasi diba, lahat naman ng karakteristik ng pagiging beauty queen nasa kanya eh. Bohol, nasagot na natin kanina pa. Pampanga, kanina pa natin sinasagot. Samar, nasagot ko na rin po. Pag hindi pasok sa top 10 selection committee yung part ng top 31, pwede pa ba sila mag-wildcard? Pag hindi pasok sa top 10 selection yung top 31, pwede pa. Alexi. Ang sabi ni Alexi, pag hindi daw pasok sa top 10 selection committee, yung part ng top 31, yes, pwede pa. Kasi nga, di ba, 10 lang naman ang selection committee pick. So, yung 5, para dun sa wildcard. Sino ba yung pipili ng wildcards? Organization din naman, di ba? Yung organization din. So, ayun nga, dapat favorite ka ng organization. So, paano ka ba magiging favorite ng organization? Dapat nagpe-perform ka or nag-perform ka dun sa mga swimsuit, ganyan. Or even sa mga sponsor visit, hindi atechona, ganun. Para mapili ka sa wildcards. Wildcards, diba? Kasi yung 10 selection committee picks, nanggaling lang yun sa preliminary competition eh. Sa mga puntos. Gusto yung mga pinakamatataas na puntos. Doon yun galing eh. Yung 10. Luciana Laguna daw ang papasok sa top 7. Actually, may imagination akong ganyan. Sabi ko, mamaya si Ashley, no, bigla nag-top 7 pa. Kasi nga, di ba si Ashley, kunyari, mag-wildcard siya. Kunyari, nag-wildcard. Tapos bilang pumasok pa sa top 7, no. So, yun nga yung narrative kay Ashley. From wildcard to crown. Kung sakali makoronahan, di ba? Mga ganyan. So, tingnan natin. Sino daw ang bet mong 5 for wildcards? Hindi pa natin masasabi yan ngayon. Masasabi natin yan pag kompleto na yung top 30 or kunyari top 25 na, 'di ba? Alam mo yan, 30 pipiliin, 25 na. Hindi mo masasabi yan ngayon kung sinong bet mong wildcard kasi nga yung 10 selection committee hindi pa nga napipili. Alam ka sabihin kung wildcard, La Union, Taguig, 'di ba? Eh for sure nasa selection committee pick sila, 'di ba? So hindi mo pa rin masabi. Hot picks, baka Thursday. 10 ang wildcard, 5 lang po. 5 lang, 5 lang. So, ano ng mga ganaps nyo? Bukod sa mga puro kayo dyan, thoughts na paulit-ulit lang tayo na sinasabi. Sino na naman sa tingin nyo ang kokoronahan?
Sino na sa tingin nyo ang kokoronahan? Yun na yung question natin. Kasi, paulit-ulit tayo ng tots eh. Tots kay ganyan, tots sa ganon. Guys, ramdam nyo naman pag yung manok nyo malayo talaga sa, sa katotohanan. Ramdam nyo naman na yan. Kaya paulit-ulit lang, ayoko magsabi ng kasi baka may iba lang akong masabi. O yan, puro LU kayo dyan. LU full package, Pampanga daw, Cebu Province. Pampanga, La Union. Sige. Magpaano kaya tayo? Magpa-game kaya? Games kaya tayo? Pag nakuha niyo yung mga, di ba top 7? Pag nakuha, sige, parang hirap nun na. Yung, di ba top 7? Yung mahulaan niyo lahat, no? Universe, Supra, Cosmo. Parang hirap naman, no? Anong gusto nyo? Parang gusto nyo yung game, yung yung medyo madali, pero parang konti lang, or isa lang ang mananalo. Ganun na lang. Universe. Yan, yung kunyari, Universe, La Union, Cosmo, Tagig, yung mga kunyari ganun. Charm. Kung sino yung maka-perfect nun, mananalo. O paano gusto nyo mechanics? Kasi pag madali, baka maraming manalo. So walang prize. Creating poll. Paano? Okay. Guys, ang MU pala confirm na Puerto Rico. Na sila, nag-teaser na. Puerto Rico. So ayan, kilala nyo na or baka alam nyo na kung sino ang sa tingin nyo pwedeng ipanlaban sa Puerto Rico. So yun nga. Sino bet nyo ko yung mga talagang hindi tayo mag-aaway-away pag nasa Puerto Rico na. Puerto Rico. Magdadagdag ba ng crown? Wala pong balita. Wala. Tsaka magdadagdag. Ano pang crown? Ano pang crown ang idadagdag? Sabi ni Bea lumipad ka na daw sa papuntang Puerto Rico. Feeling ko mananalo yung may US may US visa na. Yung may US visa na yung mananalo. Kasi sa Puerto Rico eh. Charm, yes, meron pa ba? Meron pa. What time sa Saturday? Abang na lang kayo alas 7, alas 8. Sa mga timbahay, abang na lang ng alas 7, alas 8. Wala pang announce kung sino yung magla-live sa YouTube. Kasi parang confirm pa lang yun sa TV nga. Pero sa YouTube, baka playtime mag-live sila. Pero i-confirm natin yan. Kasi wala pa lang sinasabi ang playtime kung sa kanila yung live. Charmbiet. Yung mga live na hindi mawawala. 1PH, yun, sa cable 1PH. Kasi karamihan naman sa atin, hindi na nagti-TV eh. Or wala ng cable, di ba? Kaya sa computer lang talaga. YouTube, ganyan. Wala pa naman silang ina-announce kung sino. Yes, Pina, meron. Guys, again, may Pina pala ha. Pina. At ang nangunguna nga sa Pina. Muntinlupa. Hindi ko lang alam ngayon yung current standing nila. TV5 daw meron. Real time kaya yung TV5. Replay na lang, baka linggo na yun. Baka yung TV5, linggo na ng hapon. Linggo, 11 a.m., mga ganun. Mountain Province. Talaga ba? Mountain Province na nang sa Pina. Kasi yung last na check ko, Muntinlupa, Cebu, tsaka si San Jose, Negros. Check ko nga ulit. Kasi mahalaga tong Pina eh. Pina ang babasag sa top 7. Sorry. Pina ang babasag sa top 7. Hindi, Muntinlupa pa din eh. Wala pang update ang Pina. Ito pa din. Wala pa silang update. Sarangani pa yung number 3. Hindi pala San Jose Negros Oriental.
Galing naman sa Sarangani. Si Sarangani ata wala sa top Wala sa top 30, wala sa top 31 or top 10 eh. MGI naman ang question. Sino daw magandang ialay? Depende sa mga mag-audition. Pero tapusin na muna natin itong MU. Kasi after ng MU PH, sa May 16, next month, MGI All-Stars. Yes. MGI All-Stars. Sino top 5 or 6 nyo? Top 5 pa lang. Top 5 pa lang. Yung mga, Nicole Borromeo, April Smith, Bea Ismael, Bella Ismael, Bea Windorski, Roxy Bales. Yung El Tocuyo, hindi ko pa siya naiisip. Hindi pa nga buo yung top 15 ko eh. Hindi ko pa siya naiisip. Sino daw want ilagay sa universe? Cosmo, Charm, Eco, and Supra. Tsaka na natin pag-usapan. I-finalize ko muna yung listahan. Okay. So kayo ba? Sino ba? Ano ba yung game natin? Guys, ganito na lang ang game natin para malabo yung mananalo. Guys, ganito na lang yung game natin para malabo yung... Paulit-ulit. Guys, ganito na lang yung game natin na para malabo yung mananalo, para bihira, ha? Bigay nyo sa akin yung top 7 nyo. Tapos, iano nyo na. Kasi baka marami kasi manalo pag na-perfect nyo yung top 7, eh. Iano nyo na lang. Sulat nyo na, tama, no? Sulat nyo na yung second runner-up, first runner-up, tapos yung corona. Ganun na lang, no? Okay, ganun na lang tayo, ah. Hoy, sumagot kayo. I-send nyo sa akin sa Instagram. Tapos i-follow nyo na din ako sa Instagram. Utang na loob. Para naman dumami naman yung followers ko. Mag-followan naman tayo sa Instagram. Yung Instagram ko, Carlo Rosix. CarloRosix. Nandyan din sa bio. Pinutin nyo lang yung bio ko nandyan. Tapos, doon nyo sa akin isend para mabasa ko kasi hindi ako nakakabasa dito sa TikTok. Guys, doon nyo. Tapos follow nyo ako. Follow ba ko kayo? Dapat ang mechanics naka-follow sa Instagram, ha? Tapos, gusto nyo ba yun? Second runner-up, Taguig. First runner-up, Muntinlupa. Miss Charm, Baguio, mga ganun. Basta 7, ha? Tapos lagyan nyo na ng 7. May nag-follow na sa akin. Tapos lagyan nyo na agad ng lagyan nyo na agad ng title. Tapos kung sino yung makakuha ng perfect combo, mananalo ng GCash. Basta doon na lang tayo mag-communicate sa TikTok. Sa Instagram. I-follow nyo naman ako para dumami na yung follower ko. I-follow ba ko din kayo? Okay, malinaw. Deadline Friday. Friday ng gabi. Para kasi baka yung iba, alam nyo yun, baka Sabado ng umaga, managinip, ganun. Friday na lang, May 1. Pag nakita ko yung date ng send nyo sa akin, Sabado, hindi na siya counted. Magkano ang prize? Pag-isipan ko. Magkano yung prize? Pag-isipan ko muna. Basta sa susunod na live natin, sabihin natin. Pero yeah, may GCash. Okay. Okay na tayo, ha. Again, guys, sa mga late, may pa-games tayo, ha. Elm Street, hello, 100,000, yes. Hindi ko kaya yung sa'yo, Elm Street, US dollars yan. Pero yun nga, guys, may pa-games tayo. Follow nyo ako sa Instagram, follow ba ko din kayo para dumami mga followers natin. Tapos, message nyo lang sa akin yung 1 to 7 nyo. For example, Taguig, Miss Charm ko siya, ganon, La Union, Supra, yung ganon. Tapos, first runner-up, 7 girls. Tapos lagyan nyo na din ng mga first runner-up, second runner-up. Tapos kung sino yung makakuha ng perfect combo. Ayan, mahirap yun, kasi may makakuha kaya na ng hirap. Kasi ako nga ngayon, hindi ko pa naiisip kung sino-sino yung mga yun, eh. Kung sino yung mag-second, mag-first. Kaya baka walang manalo.
O, ayan, mahirap yun. Pero kung sino yung makakuha nun, magaling. Kaya, message na ako. Deadline, Friday, gabi. Pag nakita ko Sabado siya, 12:01, hindi na siya counted. Ayan, okay? Tapos, sa mga manonood ng live, magkita-kita tayo pag nanood ako ng live. Pag sinipag ako. Pero pag, sa bahay lang din ako. Sino magandang ialay sa MGI? Wala pa nga tayong naiisip. Tapusin na muna natin ang MUPH. Kuya, dahil mahirap yung game, dapat malaki din yung price. 100K, okay na ba? Sam, kailan ba finals? May 2? Hindi ka talaga updated, Sam mo. Ito naman si Sam, parang bago ng bago. Baka si Mars Franz ang manalo. Bakit si Mars Franz? Maharot, bakit si Mars Franz? Magaling siya mag-predict. Talaga ba? Mars Franz? Ano bang page ni Mars Franz? Talaga? Pero mahirap na yun. Maharot, top 7 yun, no? Di ba 7 nga ang hinihingi natin tapos i-arrange mo na siya. Mahirap na yun, maharot. Feeling ko nga walang mananalo eh. Baka daw may MJ or Deliano. Feeling mo pa ba meron? May MJ or Deliano. Kuya, ilan ba first cut? 30. 30. Tapos 15. Tapos 7. Guys, pagod na ako sumagot ng mga tots nyo kay, tots kay Camiguin, tots kay Pampanga. Paulit-ulit na kasi sinasabi ko sa mga tots eh. Alam nyo na yan. Pag feeling nyo yung girl, kakapasok-pasok, papasok yan. Bushuk, Bea versus Bella. Tas nag-title lang QP. Baka may mag-crossover sa MGI. Yun, pwede. Alam niyo naman si Sir ALV. Kuya, anong gown ang bibigay? Kuya, anong gown ang ibibigay mo sa top 5 mo? Kuya, anong mga gown ang ibibigay mo sa top 5 mo? Paano gown? Kulay ba? Pero ako gusto ko yung mga classic gown lang. Ayoko ng mga gowns na costume na. Yung go for the classic gown lang. MJ meron, si Bella ilalagay sa Cosmo. Ay. Kunyari, si Bella inilagay sa Cosmo. Feeling ko naman hindi siya katulad ng MJ or Deliano level. Or status. Siguro kung runner-up. Doon ko masasabing parang MJ or Deliano. Kasi parang okay lang naman sa akin kung Cosmo si Bella eh. Cosmo. Ganon. Kung anong. Sinatapon niya sa MUPH. Yun na nga. Dan PM. Hey Jay, salamat. Guys, again, PM nyo lang ako Instagram, follow back. Hindi, follow back ko kayo. Anong context daw kay MJ? Sa MJ kasi parang inaakala ng lahat na magsusupranational. Then ending global. Ganon. Pero ako wala namang problema sa global kasi nga nakikita ko yung global, supranational, international, silang tatlo magkaka-level lang. Kumbaga, magkaka-level lang. Nangyari lang na yung supranational, kaabang-abang talaga siya para sa ating mga Filipino pageant fans kasi nga itong supranational kasabay ginaganap ng Miss Supranational. Kaya parang mas mataas siya. Pero ang tingin ko sa kanilang tatlo, pantay lang. Kaya wala akong problema kung global si MJ. Siguro magkakaproblema tayo kung sa Cosmo siya nilagay. Yung Cosmopolitan, yung kay Marcelinong title, o kaya Eco, na hanggang ngayon wala naman nilalaban ng international title, di ba? Tsaka maganda kasi sa global, si TPN na may hawak nun. Si TPN, hawak niya din ng globe. So, may female counterpart siya. Eh, di ba yung globe na kay ALV? Buti nga hindi kinukuha ni ALV, yung global. Kasi yung pambabaeng pageant nasa kanya. Tapos itong panlalaki nasa Empire. So, yun. Kaya okay lang naman yung global. Magandang pageant yung Mr. Global eh. Tsaka yun, Manhunt, Supra, tsaka international. Spidey, sino ini-endorse na ALV?
Yes po, Spidey. Ang si Kaylin, under siya ng ALV. Yung mismong may hawak ng MGI Philippines. Si Gazini, sa Empire siguro. Di niya ata in-enter si Gazini. Si Gazini ay from Empire. Hindi nila in-announce, pero parang obvious naman na parang sugo siya ng Empire. Si Nunez, si Alexa Nunez, ano siya, kay Josh Yugen. Si Fusion Ravena, parang ano, Miss International Queen Philippines. Hindi naman nila in-announce, pero parang kung babasahin no, parang dun siya, representative siya noon. Tapos si Imelda Schweighardt, LGU. Kumbaga yung fans galing sa LGU, doon na lang dinivert. Kasi 'di ba, naudlot yung ano niya, Miss Universe Philippines journey. So parang kanya-kanya silang representation. Pupunta ba si Mexico? Gusto ko nga siya pumunta, sana nga eh. Sana biglang i-announce, no? Kasi ito si Supranational nandito eh. Si Eduarda. Sana bigla na lang manggulat no, kaya sa Tuesday, Wednesday. Biglang, ano no. Eh, wala naman sa aming ina-announce sa media na, pupunta si ganito, ganyan. Ayun, let's see. Masaya yun. Kung pupunta si Fatima, gusto ko rin siya makita. Tsaka, okay na yun. Naka-move on na tayo. Yun na, panood ko nga yung teaser ng Puerto Rico eh. Diba? The teaser Puerto Rico. Panood ko siya. Parang natanggap ko na okay na yun. Move on na tayo. Tapos na. Nandyan eh. Welcome na lang natin yung bago kung sino man siya. Dan PM. Thank you. Pati yung first runner-up guys First runner-up, second runner-up, pati yung magta-title. Mariel, baka daw batuhin ng kamatis. So, hindi naman tayo ganun mga Filipino pageant fans. Respectful naman tayo. Siyempre, masaya naman tayo. Welcome naman natin siya pag pumunta siya dito. As a sign of being a Filipino pageant fans. Kendra, thank you guys sa mga viewers pala natin. Follow nyo ako sa Instagram, Carlo Rosix. Follow ba ko din kayo, tapos i-message nyo ako ng 1 to 7 nyo. Tapos lagyan nyo ng first runner-up, second runner-up, Miss Cosmo, Miss Supra, Miss Eco. Lagyan nyo na kasi yung tamang makakakuha ng combo na winners ay magkakaroon ng special gift packs. Gift packs. Cosmo daw Cotabato Province. Feeling ko magkukosmo yung sikat. Kaya parang ano ko dyan, ang choices ko dyan, it's either Nicole Borromeo or si Nicole Borromeo or Roxy Bayens. Pero pwede rin si Bella. Kung talagang ilalagay na si Bella, go na. Kasi ang choices ko lang talaga sa universe, si Ali or si LU. Alex then Cosmo. Feeling ko nga, hindi nga, kasi nga sikat nga ang kailangan sa Cosmo, yung level nila Atisa at Chelsea Fernandez. Chelsea Fernandez, Atisa Manalo. O sino ba susunod? Nicole Borromeo. Diba? Sino pa yung Ali? Muhammad Ali. What about Muntinlupa? Kunyari, nag-top 7 si Muntinlupa kasi na-ace niya yung Pina. Runner-up. Second runner-up. Ganun. Money contest pa din ba sa finals? Yung Pina, yung mag-slay ng top 7. Kasi galing siyang Pina vote eh. Wait lang Wait lang, may re-replyan lang ako. Ay, yung top 7 ko wala pa din. Guys, ako nga rin nahihirapan gumawa ng top 7. Kaya nga, di ba, nagtanong ako sa inyo, sino ba yung top 7 yung i-message nyo ako. Kasi kahit ako, nahihirapan gumawa. Kasi top 5 pa lang naman yung kompleto ko. Top 5 pa lang naman yung kompleto ko. Ngayon, pwedeng bumabasag kasi yung top 7 natin. Kasi nga may Pina. Yung Pina, hindi mo alam kung sino yung papasok doon. Kaya nga, kanina ko pa sinasabi na sana si Cebu Province, si Nicole Borromeo na lang yung pumasok sa Pina. Kasi pag si Nicole yung pumasok sa Pina,
hindi basag ang top 7 natin. Ngayon, pag may pumasok na ibang girl dyan, sabihin natin si Adela pumasok or si Sarangani, kasi pangatlo si Sarangani, basag agad ang top 7 natin. Kaya kanina ko pa sinasabi, sana si Nicole ang pumasok. Para hindi basag ang listahan. What if daw bumalaga si Manila? Kunyari, bumalaga si Manila. Ayan, bumalaga si Justin. May babasagin siya. May kukuhanin siyang isang slot or isang spot. Mababasag talaga tayo. Tapos sabihin mo yung Pina sabihin pa natin yung Pina nakuha ng ibang girl na hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Basag talaga. May dalawang mawawala. 'Di ba? Kaya yun, let's see. Isa lang kunin. Yes, isa lang po. Isa lang naman yung Pina. So, 6 na lang talaga yung ilalagay nyo sa listahan. Tapos yung isa, consider nyo yung Pina kung sino yung nangunguna. Though ang Pina, hindi naman ata nila i-announce yan last minute eh. Kung sino yung nangunguna. I-announce na lang nila yan sa Saturday kung sino yung nanguna at talaga magpa-fast track sa top 7 like last year. Chelsea Fernandez. Last year kasi Chelsea Fernandez yung nagpina, diba? Nag-fast track. Kaya wala tayong problema. How about sa Supra? Sino bet nyo? Ali or Ali or Bea? Di ba yung Miss Universe, Ali or Bea? Yung Supra, Ali or Bea din. Kung sino sa kanilang dalawa. The rest ng crowns, bangayan na lang kung sino. Sorry. Sabi ni Boink, true. Kung Dark Horse, isa man makapasok or dalawa. For sure, dalawang frontrunners ang tanggal sa top 7. Di ba, Boing? Dalawa na agad yan. So, kung sino yung talagang kung sino yung hindi maganda yung evening gown performance. Lagi naman ganyan yan eh. Kung sino yung hindi maganda yung evening gown performance. Lagi naman yan sa evening gown nang gagaling kung sino yung papasok eh. Tapos, sabihin natin, sino yung dalawang frontrunner daw, ganyan. Sabihin natin lahat naman sila maganda yung mga evening gown performance. Maganda. So, kailangan lang magtanggal kasi nga nabasag na eh. Pumasok na yung isang galing Pina na hindi mo alam kung saan galing eh. So, sa tingin nyo, sino yung malalaglag na frontrunner? Sino sa tingin nyo yung malalaglag? Or kailangan ng ilaglag kasi pumasok yung isang hindi mo alam kung saan galing eh. Feeling mo ba Baguio? May nag-comment ng Baguio. Feeling mo ba hindi magiging maganda yung hindi, lahat nga sila magaling sa evening gown eh. So, talagang kailangan lang talaga magtanggal. Feeling mo ba Baguio? Ako feeling ko si April. Si Cebu. Doon ako natatakot kay April. Parang feeling ko siya yung, alam mo yun, yung kunyari magagaling lahat. Pero kailangan lang talaga magtanggal. Parang siya yung pinaka-list na nasa listahan. Kaya nga yun ang kailangan talaga hindi mabasag ang listahan. Kaya kailangan si Nicole talaga yung pumasok sa Pina para hindi basag ang listahan. What if daw si Sultan Kudarat ang Pina? Wala namang kaso kasi nagpe-perform naman si Jen Rose. Nandiyan naman si Jen Rose eh. Pero basag pa din ang listahan. May malalaglag pa rin talaga. Ilang crown po bang lalabanan? Supra, Cosmo, Eco, 3, Charm, 4, plus MU 5. Wait lang ah. How about Iloilo City? Top 30, semi-finalist. Pero guys, yung top 15 si Iloilo, pinag-iisipan ko siya pero parang hindi ko na siya makita talaga sa top 15 eh. Inuna ko kasi, di ba gumagawa ako ng top 15 kanina? Inuna ko yung talagang caliber. Yung alam yung mga caliber, yung mga girls as nagpe-performer. Yung as in, talagang beauty queen, tas mga performer pa.
Kaya nakalimutan ko na lang si Zesta. Ilaban na lang daw ulit si Atisa. Hindi tapos na tayo kay Atisa eh. Pero kahapon, di ba kanina nabanggit ko si April, sabi ko baka si April yung ilaglag. Kung talagang kung kailangan maglaglag baka siya. Pero kahapon nabalikan ko yung yung swimsuit competition nila sa Misamis, yung si April. Naka-updo. Ang ganda, parang classic na beauty queen. Ang ganda niya, ang ganda ng katawan. Kaya parang hirap niya din talaga ilaglag kung ilalaglag siya, parang hirap niya ilaglag. Kaya parang tingin ko hindi siya. Hindi pala siya. Kasi ganda talaga talagang napabawa ko nakita ko siya. Ano po yung wild card? Wild card po ay 5 ang kukunin. 5. Kulay daw ng farewell gown ni Atisa sa tingin mo? Puti? Di ba star baka ilaglag? Sabi ni Shastas, ilaglag sa kama. Sino daw yung underrated queens? Si Ashley. Si Ashley pa din. To the point nga, di ba, sobrang underrated dyan, natanggal siya. Di ba? Natanggal si Ashley. Feeling ko talagang wildcard dyan si Ashley. I mean, hindi ko na feeling magwa-wildcard yan. Matakot na lang tayo kung biglang umusad hanggang top 7, no? Kasi nag-perform bigla sa swimsuit sa evening gown. Sa tingin na papasok si Ligan sa wildcard. 5. Ang sinasabi ko pa lang naman sure ako ng wildcard sa Ashley, so may 4 pa. Baka yung isa Pateros. Yung isa, kasi pwede, sabihin natin, oo, pwede. Yes, si Pateros, nabanggit ko nga kanina. Sino po yung dark horse mo? Kayo ba? Sino ba yung dark horse nyo? Kasi yung mga Negros Occidental, mga ganyan, hindi na sila dark horse eh. Parang underrated frontrunners sila for me. So, sino yung dark horse nyo? Laguna pa din ba? Tacloban, hindi ko na siya masabing dark horse. Underrated frontrunner na siya for me. Oo. Tacloban, nandyan na siya eh. Quezon Province, pwede ko siya Quezon Province, pwede ko siya masabing dark horse. Tarlac talaga. Ay, hindi dark horse si Tarlac. Guys, hanggang ngayon frontrunner pa rin si Tarlac kasi nag-start siya ng frontrunner. Yung frontrunner status niya hindi na mawawala. Yon. Now, kahit sabihin mong inconsistent siya, si Tarlac nito, ng mga preliminary competition or mga outings nila, nandiyan talaga yan si Tarlac, papasok yan. Kahit nga sa top 15, mga papasok yan eh. Kasi nga, yung caliber, yung kabuuan ni Marian. Kaya papasok talaga siya. Baka kapag gumawa ko ng top 15, nasa top 15 ko pa yan eh. Kasi nga yung caliber. Kumbaga, pag-uusapan na natin dito, yung pag nasa Miss Universe stage na siya, siya yung magagandang Filipina delegate. Di ba, Marian Arellano, yung caliber niya. Parang magiging ganun yung usapin natin. Siya, naka-1 oras na ako at paulit-ulit na rin naman ang mga questions. Pero ulitin ko ulit guys, message nyo ako sa Instagram, Carlo6. Follow nyo ako, syempre. Follow ba ko na rin kayo? Tsaka para maging close tayo. So, lahat ng mga nanonood ng mga live stream ko, no, para maging close tayo sa Instagram. Doon tayo mag-usap-usap. Carlo6, tas type nyo or message nyo sa akin yung 1 to 7 nyo. 1 to 7, then lagyan nyo na rin ng Taguig, second runner-up. Muntinlupa, first runner-up. Miss Charm, Baguio, para mga ganyan. Tapos, kung sino yung makakahula, perfect combination. Merong special gift packs. Yes, syempre Gcash ang special gift packs natin. Kaya naman, hindi pala Gcash, Maya. Maya ang ating special gift packs. Kaya naman, message yun na ako. How about tandag po?
Si Tandag po ay may sure ng spot sa semis. Wala kang dapat alalahanin kay Tandag. Ngayon, si Tandag kailangan niya mag-perform sa swimsuit. Kailangan niya magpasirko-sirko. Kasi 15 lang ang pipiliin papuntang evening gown. Sa tingin mo, kaya ba? Kakayanin ba? So, yun. Kailangan niyang magpasirko-sirko para umabot sa top 15. Summer Island daw Dark Horse, hindi po. Frontrunner pa rin siya. Kasi nag-start niya ng frontrunner, kaya ang kinukonsider ko siya hanggang ngayon frontrunner. Nawali lang siya na frontrunner, pero nandiyan din yan. Kasi nga, yung caliber. Yung caliber. O siya guys, magpapaalam na ako. Maraming salamat ulit. Magandang gabi. Bye-bye! At siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.